What's up mga tamago, Arinola Simon sa inyong lahat. At ngayon yung episode na to is pag-uusapan natin itong bagong labas na Telegram, Flappy Bird. Ito, mainit-init pa kasi at kakasimula pa nga lang nitong Telegram game na to mga tamago, no? Pero may napansin kasi ko dito sa kanilang Twitter. So sabi nga nila rito, Flappy Bird is back and bigger than ever. Play for free now. Classic fun reimagined. Don't be confused mga tamago, no? Hindi po yata ito yung creator din talaga ng original na Flappy Bird. Pero ang parang pinalalabas kasi nila rito nagbalik nga daw yung dating si Flappy Bird. Si Flappy Bird po ay hindi nagbalik mga tamago. Ito po ang creator, ang sabi niya si Dong Nguyen. No, I have no related with their game. I did not sell anything. I also don't support crypto. Yan yung mismong creator and mga tamago dito no sa kanilang registration. Kitang-kita naman dito na hindi po nag-renew ng license ang Flappy Bird. So ito po ay isang abandonado ng project. Sa aking opinion mga tamago, hindi po yata pwedeng maghabol dito si Dong Nguyen kahit kinopya itong kanyang laro kasi expired na nga yung kanyang trademark license. Talagang kahit sino yata pwedeng dumampot doon. Correct me if I am wrong mga tamago ha. Pero sabi rito na i-post nga rin sila mismo ng IGN, the Flappy Bird Foundation Group has purchased the trademark and the rights to the original viral mobile game, bringing it back in 2025 with new modes, characters, secrets, and more alongside the classic game. So tinweet sila ng IGN mismo. Pero itong sa Telegram group po ay hindi konektado dun sa original creator talaga ni Flappy Bird. And may mga comment din dito sa Twitter ni Dong Nguyen at sabi nga rito ni Aida, knew something was off when they said working with their predecessor without mentioning your name. Kumbaga hindi nabanggit si Dong Nguyen pero sinabi nitong Flappy Bird sa Telegram working with their predecessor. So dapat yun mga tamago, may connection talaga. Ibig sabihin nagbibigay ng maling informasyon itong Flappy Bird Telegram kasi hindi naman pala talaga nakikipagtrabaho, walang transaksyon nagaganap at hindi rin ibinenta mismo itong si Dong Nguyen yung kanyang Flappy Bird. Hindi ko lang sure kung may rights pa rin siya dyan kasi expired na tong kanyang lisensya. Ayan, status terminated mga tamago. Ito yung sa trademark, kumbaga lisensya na walang sino man ang pwedeng gumamit ng inyong brand. Syempre maliban sa'yo hanggang dun sa pinaka taon na valid itong lisensya mo. Meron din tayong nabasang isang post dito. Ito but why would Nguyen sell the Flappy Bird trademark? Hope he got his bag. Looks like he didn't. It seems like it's been long enough that the trademark was considered abandoned. So GameTech Holdings LLC filed against him. And just grab it for free. So parang kinuha na lang ng libre nga talaga yung kanyang mismong laro mga tamago. So kung pag-uusapan natin ang legal na pamamaraan mga tamago, nasa legal naman itong Flappy Bird na to. Kasi nga talagang pwede na nilang i-grab at sila na mismo ang magtuloy nitong brand na to, nitong Flappy Bird dahil hindi na nga nag-renew itong si Dong Nguyen. Pero para sabihin na sila ay nakikipagtrabaho, nakikipagtransaksyon, working with their predecessor, wala po silang ugnayan. Pero alam nyo, kawawa itong si Dong Nguyen kasi wala siyang makukuha mga tamago dito unless bigyan siya ng yung current na may-ari na ngayon, magkakaroon siya dito kahit papano. Pero wala pong rights si Dong Nguyen na umalma kasi inabandonan niya na yung pinaka-project niya. And sabi ko nga, in terms ng legality mga tamago, may karapatan nga kunin yun at ipagpatuloy ng kahit na sino man. Pero ang mga haka-haka rito nitong mga nandito sa Twitter, ito ang sabi ng isa, I think the Flappy Bird revival might be a crypto Ponzi scheme. So meron na pong mga FUD na nagaganap dito. Siguro kung hindi ka naman tatalpak dito mga tamago, wag nyo na pong gastusan kasi libre lang naman siya at may mga makukuha ka pa rin dito na coins or tokens kung naaaliw ka sa laro, diba? Pwede mong i-grind yan. Pero kung gagastusan, sa tingin ko po wag na lang po muna kasi nga mahirap yung ganito na may mga issue ang mga project na pinapasok natin. Somehow merong hindi pagkakatotoo dun sa sinasabi nga nila na nakikipag-ugnayan sila dun sa totoong creator. So sana sinabi na lang nila na talagang in-adapt nila, in-register nila, diba? Wala namang masama doon kung nasa legal ka talaga Maybe siguro sumasabay pa rin sila dun sa kasikatan ni Dong Nguyen dahil siya nga ang creator nito. So baka ginagamit pa rin nila yun na kumbaga sublime lang naman yung message na bahala ka na mag-isip basta Flappy Bird to. Alam mo to na sumikat nung unang panahon dyan sa ating mga mobile. So baka gusto nilang mag-create ng FOMO. Kaya nga lang nagba-backfire po sa kanila mga tamago. Ito rin sinabi rito ni Chorata. Ayan si Chorata. This game was not made with the permission of the original creator.
Kaya lang, hindi naman na nga kailangan ng permission ng original creator since nga yung kanyang trademark dito hindi niya na na-renew. Pero eto, sabi pa niya rito, dagdag niya, a shady company called GameTech Holdings LLC took the IP trademark as the original creator didn't renew. So ayun nga, talagang makukuha nga yan. So may nag-register na ibang company na, kinuha na yung trademark. At ginagamit nila ngayon yung dating mga preview, sabi kasi nga sikat na sikat dati, after 10 years, eto na, magbabalik nga raw sila. But ibang company na po ito. So sabi niya pa rito, it's a big scam to take your money with in-game transaction, NFTs, at kung ano-ano pa. Kaya nga I advise, wag muna kayong mag-transact dito, wag muna kayong bumili ng kahit na ano hanggat hindi pa malinaw lahat, and lagi naman libre dapat ang pinapasok natin pagdating sa mga airdrop. Hindi rin naman natin alam yan kung magiging magkano ang value ng mga ipamimigay nila, whether legal ang mga dokumento nila or hindi. Medyo naaawa lang ako dito kay Dong Nguyen, mga tamago, kasi pinaghirapan niya yan kumbaga ilang taon na sumikat at sobrang daming players, sobrang daming naglaro nitong Flappy Bird, and ayun, ganun na lang, basta niya na lang inabandon itong kanyang pinaka-project, at naging source din nga rin daw itong Flappy Bird ng kanyang kumbaga mental health. Kumbaga nagkaroon siya ng mga stress dito at napabayaan niya siguro yung kanyang sarili. Pero somehow makipag-ugnayan sana itong company na to para maklear yung kanilang mga issue dito sa crypto space, kasi hindi talaga sumusuporta itong si Dong Nguyen, hindi po Dong Ayan TV hindi niya sinusuportahan ang crypto. So guys, sana marami kayo natutunan ngayon. Don't forget to like and subscribe, mga tamago. Hit na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga balita na ganito. Sa ngayon, wala muna magtatransact, mga tamago. Pwede nyo naman laruin, libre lang yan. Wala rin ako nakikitang referral, pero ilalagay ko po ang link ng pinakalaro kung gusto nyong i-check. At yun lang sa episode na to. Ingat kayo, tamago out. Halika na't sumama sa aming barangay, samahang masaya, ano pang hinihintay? Kung online games ang iyong gusto, dito ka sa guild ko, solid to. Sa aming community na puro makulit, mga hari na trash talk pero malupit.